Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. So, sa umaga pong ito, salamat po sa mga kababayan natin na nakakasama po natin, especially po sa mga kababayan natin sa abroad, maging yung mga kababayan po natin Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po nating nakakasama, maging ating mga bago mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Alam nyo, nitong mga nakaraang araw, mga minamahal kong mga kababayan, may nabasa po ako, mga minamahal kong mga kababayan. Kung maaalala ninyo, ito pong si Kibuloy, hindi ba nga nag-request sa korte na magpapadala sa General Hospital dahil yung pagtibok daw ng kanyang puso ay hindi normal. 'Di ba? So hindi nakataka-taka yun, mga minamahal kong mga kababayan, na hindi normal yung puso niya. Bakit? Normal ba isip niya? 'Di ba? Mga minamahal kong mga kababayan, so sa madaling salita, dahil may pera, may impluwensya, may koneksyon kay Sara Duterte, kay Bongo, kay Bato, kay Aimee, so yung korte na impluwensyahan ng mga ito. So pinayagan si Kibuloy nakapagpa-check up, nakapagpagamot doon sa General Hospital kasama yung mga kapulisan. So okay na. Bagamat nakakatawa. Kasi bakit nakakatawa? Biro mo, Diyos ka. Nag-declare ka sa sarili mo na sa'yo ang buong mundo. Sa'yo yung kaluluwa ng mga tao. Kaya mong pahintuin ang lindol, ang bagyo, lahat. Doon na lang tayo sa buong mundo, sinasabi niya. At doon sa kanya ang kaluluwa ng mga Pilipino, ng lahat ng mga tao sa buong mundo. So hindi ka naman magsasalita ng ganon kung alam mo sa sarili mo na wala kang kapangyarihan. Dahil bago ka mag-declare dapat ng ganon, prove mo sa sarili mo na may kapangyarihan ka. 'Di ba? So dahil siguro prove ni Kibuloy na may kapangyarihan siya, kaya niya nasabi 'yon. So ngayon, dito mo makikita na sinungaling. Saka nakakita ng Diyos na magre-request sa korte para lamang magpadala doon sa General Hospital para magpa-check up sa kanyang puso. Si Jesus Christ, dahil siya ay nagpapagaling, bumubuhay ng patay, lahat ng nararamdaman niya, pinapagaling niya. Kung mayroon man. Pero wala akong nabasa sa Biblia na ni isang sakit ay dinapuan yung anak ng Diyos. Dahil anak ng Diyos yun . Hindi nga pwedeng malapitan ng dyablo, hindi nga pwedeng malapitan ng kung sino-sinong sakit pa kaya. Ngayon, dito, matatawa ka kay Kibuloy. Kinapitan ng iba't ibang mga sakit. Diba? Kinapitan ng iba't ibang sakit. Paano ko nasabi? Kinapitan ng iba't ibang sakit. Unang-unang sakit nito, mga kababayan, alam nyo kung ano? Utak. May sira sa utak. Ha? Ngayon, may sira sa utak, yung kanyang kasiraan sa utak, ginamit niya sa reliyon. Ayun, maraming nagoyo. Kaya marami na rin ang sira ang utak sa kanyang mga membro na hindi na makita ang tama at mali. Ha? Pangalawa, may sakit daw siya sa heart. Kaya yun nga, tulad ng sinabi ko. Dinala doon sa General Hospital, yung gunggong, yung sinungaling, yung mayabang, yung mapagpanggap na Diyos-Diyosan na nagsasabing kanya ang kaluluwa ng mga tao sa buong mundo at sa kanya yung buong mundo. Doon pa lang masasabi mo na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung taong katulad niya, sinungaling. Doon pa lang masasabi mo na bobo ang taong boboto sa hayop na yan. Kahit pa anong magagandang isipin mo, Kibuloy.
Kasumpa-sumpa ang ginawa mong kasinungalingan sa harap ng Diyos. Kasumpa-sumpa at walang kapatawaran sa harap ng Diyos ang ginawa mo, na kung saan ginamit mo ang pangalan ng Diyos, ginamit mo ang pangalan ni Jesus Christ para lamang magpayaman ka at para manloko sa taong bayan. Ito naman mga membro niya na walang mga utak, mga bobo, mga gago, mga kapwa-demonyo niya, naniniwala. Biro mo, naniniwala yung mga membro ni Kibuloy na yung kaluluwa nila ay pagmamay-ari ni Kibuloy, yung buong mundo, pagmamay-ari ni Kibuloy. Pero nasaan yung puweba ni Kibuloy? Hindi pa ba mulat yung mga membro ni Kibuloy? Hindi pa ba nila ito naiisip na kung talagang totoo yung Diyos nila, kung totoo yung sinusunod nila, kung totoo yung pinaniniwalaan nila, bakit hindi niya mapagaling ang sarili niya? Bakit kailangan niya yung korte para siya ay mailabas doon sa kulungan at dalhin doon sa ospital? Ngayon, ang nakakatawa ito, pagkatapos na siya ay mapagbigyan, na magpa-check up doon sa hospital dahil nga daw yung puso niya ay hindi normal, eto na naman, nag-request na naman doon sa korte, nawili itong si Kibuloy sa aircon, kasi balita ko yung hospital na pinuntahan niya aircon. Kung ikukumpara doon sa kanyang kulungan na natural na kulungan, maganda pa nga kulungan ni Kibuloy kaysa doon sa mga kulungan talaga ng mga bilanggo dito sa Pilipinas doon siksikan ang tulog doon, halos nakaupo ka lang, nakatagilid ka lang. Yung lakad mo doon, hindi lakad ng mabuti pa yung lakad ng baboy doon sa kulungan niya. Maluwag-luwag pa kaysa sa kulungan ng mga tao. Pero dahil mayaman, nagpipiling hari, nagpipiling VIP, nagpipiling artista, nag-request na naman. Dahil ma-impluwensya yung kanyang mga kaibigan, si Bato, Robin, Bongo, Aimee, Sara Duterte, ayun, madaling naaprubahan yung kanyang request. Kababalik lang niya sa selda, lumabas na naman para daw pagalingin yung kanyang ngipin na sumasakit. Mga kababayan ko, di ba? Mga kababayan ko, nakikita nyo ano ibig sabihin ko? Ini-spoiled ng hukuman si Kibuloy. Kung sino ka man judge ka na may hawak sa kaso ni Kibuloy, kung sino ka man na judge ka, isa lang masasabi ko sa'yo. Magkano ang binayad ng mga aso ni Kibuloy sa'yo? At ito pang masasabi ko sa'yo, ikaw na judge na humahawak sa kaso ni Kibuloy, putang ina mo. Ginagawa mo ba yan sa ibang bilanggo, sa lahat ng bilanggo? Sa mga mahihirap na bilanggo, ginagawa mo ba yan? Alam ko, hindi judge. Hindi mo yan ginagawa. Hindi nyo pinapansin kahit na nga mamatay na yung mga mahihirap na bilanggo doon sa kulungan. Hindi nyo pinapansin kahit malubha na yung mga sakit nila dahil wala silang pera. Pero bakit si Kibuloy? Isang request lang. Oo kayo ng oo. Magkano ang binigay sa iyo, judge? Magkano ang binigay sa inyo? Mabaho pa kayo sa Alcatran. Kung ano mang branch ng hukuman yan. Kung saan man nakalagay yung kaso ni Kibuloy, mga putang ina ninyo dyan. Magkano binigay ni Kibuloy sa inyo? Para sundin ninyo na sundin yung kanyang mga kaartihan. Para sundin ninyo yung kanyang mga gusto. Ginagawa nyo ba yan sa lahat ng mga nakakulong sa buong Pilipinas? Ginagawa nyo ba yan? Ako, hindi nyo ko pwedeng lokohin dahil ang tatay ko BGMP. Ano na naman yung susunod ni Kibuloy? Tapos na niyang ipa-check up yung heart? Tapos na niya ipa-check up yung kanyang ngipin? Ano na naman? Ito lang request ko. Sana sa susunod na magre-request si Kibuloy na magpapagamot siya, sana utak niya na ang ipagamot niya. Sumabay ka na rin, judge. Sumabay ka na, judge. Dahil kung walang tama yung utak mo,
Kung hindi ka nabayarang gago ka, hindi kayo sunod na sunod kay Kibuloy, mga putang ina ninyo dyan. Yan ang hirap dito sa Pilipinas eh. Pag sikat, mayaman, mapera, isang request lang, okay na. Pag may mga kaalyado, may kakampi na nasa gobyerno, okay na. Pero yung mga maralitang nakakulong, na kahit kumpirmado na kailangan nilang dalhin doon sa ospital, binibigyan nyo ba ng permit? Binibigyan nyo ba ng pagkakataon na makapagpagamot? Dinadala nyo ba? Hindi, hinahayaan nyo lang mamatay, judge. Di ko lang kilala, hindi ko alam kung sino yung judge na humahawak sa kaso nito ni Kibuloy eh. Malaman lamang ko lang ito, judge. Aaraw-arawin kitang putang ina mo ka. Magkano binigay sa'yo ni Kibuloy? Tarantado kang judge ka. Mamatay ka na sanang hayop ka kung sino ka man. Yan ang hirap sa inyo eh. Pag mahihirap, ang babagal ninyong komunis, makupad pa kayo sa totoong patay. Pero pag mayayaman, mabilis pa kayo. Sa alas 4, hindi pa nagsasalita, okay na. Kasi nagbigay na sa inyo. Ngipin lang, hindi kaya ni Kibuloy pagalingin. Tarantado kang Kibuloy ka. E di ngayon, lumalabas din yung katotohanan, Kibuloy, na isa kang peking Diyos-Diyosan. Ha? Isa kang peking Diyos-Diyosan, Kibuloy. Paano ka pagkakatiwalaan ng taong bayan na sa pagiging religious leader mo, sinungaling ka? Paano ka magiging totoong lingkod ng bayan kung sa iyong pagiging religious leader ay sinungaling ka? Ha? Paano ka magiging magandang ehemplo bilang isang senador kung hindi ka naging magandang ehemplo sa mga membro mo, sa mata ng Diyos, sa mata ng mga taong nakakasaksi sa mga katarantaduhan mo, sa mga pagsisinungaling mo, sa mga pagpapanggap mo, Kibuloy? Ano? Sa tingin mo ba, Kibuloy, hindi ka pinagtatawanan ngayon ng Iglesia ni Cristo? Sa tingin mo ba, Kibuloy, hindi ka pinagtatawanan ng ibang mga religious leader? Pagkatapos mong sabihin na ikaw ay makapangyarihan, sa iyo ang kaluluwa ng mga tao sa buong mundo, sa iyo ang buong mundo, tapos ngayon kailangan mo pala magpagamot sa isang doktor, hindi ba't dapat masigit ka pa sa doktor dahil ikaw ay makapangyarihan? Ha? O ngayon, Kibuloy, hindi mo ba alam ang mga ginagawa mo, Kibuloy? Sampal sa iyo yan. Kung sa bagay, pabor din yan sa atin. Dahil sa mga ginagawa ni Kibuloy, lalo lang niyang pinapatunayan na isa siyang sinungaling at mapagpanggap na propeta. Di ba? Okay lang. Sige, Kibuloy, magpagamot ka lang na magpagamot. Nang sa ganon, gumising at magising sa katotohanan yung mga membro mo na wala ka naman talagang kapangyarihan. Na isa ka lang taong nagpapanggap, isa ka lang taong ginagamit ang iyong kaalaman sa Biblia para guyuin sila, lukuhin sila para magkapera kang hayop ka. Di ba? Mga kababayan ko, bumalik tayo sa usapin patungkol dito. Ano na naman kaya ang i-request ni Kibuloy? Baka sa susunod, sasabihin niya, masakit ang tainga ko. Okay, labas na naman. Masakit ang mata ko, lumalabo na. O, lalabas na naman. Ha? Masakit ang tuhod ko, lalabas na naman. Na kung saan, ang nangyari nito, halos nandoon na lang sa ospital. Yung oras niya, imbes na nandoon siya sa kulungan para pagdusahan yung kanyang mga nagawang krimen, ayun. Nakita ninyo? Hindi pa senator yan. Pag naging senador na yan, kung mananalo man niyang kupal na yan, tiyak ko, gagamitin niya yung kapangyarihan niya para lamang hindi makulong sa kulungan ng mga bilanggo. Ha? Sa kulungan ng mga kriminal, sa kulungan ng mga manyakis na katulad ni Kibuloy. Natitiyak ko, kaya gusto ni Kibuloy magkaroon ng kapangyarihan dahil gusto niya yung gamitin dahil alam niya, kapag may kapangyarihan ka sa bansang ito, kahit papaano, kahit nakakulong ka, makakahingi ka ng pabor dahil may kapangyarihan ka. Diba? Baka ang gawin na lang nito ni Kibuloy para hindi siya makulong, sasali lagi doon. Sasali lagi sa hearing doon sa Senado, gagawa ng estilo yan. O mag-hearing tayo na mag-hearing para dyan na lang ako, hindi ako masyadong, uwi na lang ako dito sa kulungan ko, matutulog. So at least kahit papaano ano ko. Diba?
O baka mamaya dahil senador na siya, mag-require aircon. Kasi senador naman ako eh. 'Di ba? Mga kababayan ko, alam natin ang motibo ni Kibuloy. Dahil ito ay likas na demonyo, huwag tayong umasa na mag-iisip gagawa ito ng mabuti. Paano ko nasabing demonyo ito? Sa kanya palang pagpapanggap, maituturing mo na siya na higit pa kay Lucifer. Si Lucifer ay hindi nagpanggap na si Kristo. Ha? Bagamat gusto niyang talunin o lagpasan ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Matindi to si Kibuloy. Inangkin niya na ang mga kaluluwa natin. Inangkin niya na ang buong mundo. Nagkikwento siya tungkol sa kapangyarihan niya na kaya niya magpatigil ng bagyo lindol. Pero ngayon, simula nang nakulong siya, ilang bagyo na ba ang pinatigil niya? Wala. Kasi kung ako si Kibuloy at totoong may kapangyarihan ako, magpapakitang gilas ako eh. O, ito yung kinukulong ninyo na sinasabi niyong Diyos-Diyosan. Pero wala. Sa halip, pinapatunayan pa ng Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat na itong si Kibuloy ay bulok, sinungaling, hayop, demonyo. O biro mo, sakit lang ng ngipin, hindi pa niya kayang gamutin. Kailangan pa niyang lumabas sa kulungan para ano? Para magpahangin. Kayo dyan sa SMNI, kayong mga membro ni Kibuloy, magising na kayo. Kung ayaw ninyong kayong lahat ay dalhin ni Kibuloy sa impyerno, tandaan ninyo, malapit nang husgahan, malapit nang hatulan si Kibulok at maging si Duterte doon sa impyerno. Ngayon, kung talaga matigas ang ulo nyo at gusto nyo sumama sa mga taong ito, wala tayong sisihan. Wala tayong sisihan. Doon sa impyerno, isasama kayo ng mga yan para magdusa habang buhay. Gamitin nyo utak nyo. Huwag kayo magpadala sa mga kasama ninyo na nakikinabang sa mga yan. Diba? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, wala tayong magagawa. Ganito talaga sa bansa natin. Only in the Philippines. Pag mayayaman, maraming pabor. Pag mahihirap, hindi ka kilala, hindi ka naririnig. Ganun dito. O Kibuloy, sana naman pag gumaling na yung ngipin mo, huwag ka na mag-inarte. Kung meron ka mang sakit, pagalingin mo. Ipakita mo sa taong bayan na kaya mong pagalingin yung sarili mong sakit. Walang niya ka mas makapangyarihan pa pala sa'yo si Almeida yung Jesus Miracle Crusade. Yun, hindi nagpanggap yun, hindi nagpapakilalang siya ay Diyos. Pero makita mo naman yung mga himalang nagagawa ng Jesus Miracle Crusade, grabe. Yung pilay nakakalakad, yung bulag nakakakita, yung may mga sakit napapagaling. Pero never nagpakilala etong si Almeida na ako ay Diyos, akin ang kaluluwa nyo, akin ang buong mundo. Kasi hindi nga kasi gago, hindi rin demonyo, hindi katulad itong ni Kibuloy. Ayun, diba? Gaba na yan sa'yo, Kibuloy. Karma na yun, karma na sa'yo yan, demonyo ka. Karma na sa'yo yan. Napaka mo, diba? So pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, patuloy po tayong aantabay. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.